Mga babala sa tourist scams at personnel deployment ng Bureau of Immigration ngayong Semana Santa ating pag-uusapan kasama si Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Sir Melvin, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ma'am Nina, Ma'am Chi. Magandang tanghali sa lahat ng nanonood at nakikinig. Bago po natin talakayin ang mga lumalabas na mga tourist scams ngayong Semana Santa, pakipaliwanag po muna sa amin itong di umano'y fake e-travel pass na nagagamit sa panloloko kung saan naniningil daw po ng 3 to 5,000 pesos. Ano po ang kwento sa likod nito at ilan po ang reported cases na inyong natanggap na tungkol dito? Opo, nakita po natin yung mga reports, yung complaints na re-receive natin. Marami-rami na po ito, no? Na pag sila ay nagre-register po sa e-travel, mayroon pong hinihinging pera. We are warning the people po, yung public, wala po itong bayad. Kaya nga po, we are asking them if ever po magre-register, we go to the official website po sa etravel.gov.ph para hindi po kayo maloko. At kung if ever po, mayroon po magsumbong po kayo sa ating cybercrime, yung Cybercrime Investigation Council, sa kanilang hotline number po. Ang hotline number po nila ay nasa yung hotline 1326. Yan po ang babala natin sa ating publiko. Okay, matagal-tagal na din pong nagagamit ang mga peking websites ng ating pamahalaan sa mga panloloko po o scam. Particular itong para sa e-travel pass. Para po sa Bureau of Immigration, ano po ang inyong mga hakbang upang matigil na po ito? May na-file na po bang kaso about this? And ano po ang tugon ng mga concerned agencies po regarding this? Opo, we are in close coordination po with DICT considering yung e-travel. Ito po ay interagency. Hindi lang po ito sa immigration, ginagamit din po ito ng Bureau of Quarantine, ng Department of Tourism, ng Bureau of Customs. That's why nagkakaroon tayo ng periodic meeting with our DICT and there are reports as well, directive coordinating with law enforcement agencies to ensure na ma-take down din po itong mga website na ito at kung sino man may mga pananagot dito, magkaroon masampahan ng tamang kaso po. Bukod po sa e-travel scam, ano-ano pa po ba ngayon ang mga panloloko o tourist scam na kumakalat lalo na ngayong Holy Week base po sa inyong datos at monitoring? Opo, nakikita po natin same pa rin, may mga recruitment through sa social media na hindi sila dumadaan sa tamang programa ng ating gobyerno at sila ay representing themselves sa pagiging turista. But nakikita natin sa kanilang purpose ng travel ay iba po yung pakay. Kaya nagkakaroon po ng problema sa ating mga paliparan. We have to understand, if ever tayo po ay lalabas ng bansa according to the purpose, may tama pong mga dokumentong dinadala. Lalo't lalo po kung ikaw ay magtatrabaho, intention ng magtrabaho, dapat dumadaan po tayo sa DMW. Okay, sa inyo pong pagbabantay at assessment sa anong klaseng paraan po madalas na loloko ang ating mga kababayan with regards to travel scams? Nakikita po natin usually talaga yung offer sa kanila, yung trabaho. We've also recorded regarding sa presentation, they are going abroad, parang mail-ordered spouse, no? They are being invited to go abroad para mag-join daw or they are traveling with claimed spouse only to find out yung nakita natin yung dokumento, though they are authentic, genuine, but the entries, information doon ay hindi naman totoo, walang nangyaring kasal. Those are the things na nakita natin. Just recently as well, nagkaroon tayo ng launching ng data sharing with the Commission on Filipino Overseas kasi may mga nai-intercept tayo presenting yung certificate Saan naman po? Commission on Filipino. Yes, Sir? go ahead, ma'am. Nawala po kayo kanina, no, sir? Nawala yung audio po ninyo. So, siguro po, ang susunod na lang naming tanong, saan po maaaring mag-report
ang ating mga kababayan kung may mapansin po sila na kaduda-dudang website or online scammer? Opo, pwede kayong tumawag sa hotline ng Cybercrime Investigation, yung Coordinating Council sa kanilang numero, 1326. Ito po yung numero ng council. Okay, 1326. Okay. Alright, sa ibang usapin naman po, kamusta naman po ang inyong deployment ngayong Holy Week? May karagdagang assistance desk po ba tayo sa mga paliparan, lalo na para sa e-travel kiosks? Opo, nakita po natin yung increase ng pasahero, no? The departure, even sa departure pa lang, around 11%. Kasi daily average for March, mayroon tayong departure na 42,900 passengers, no? Pero ngayon, umaabot na tayo ng 47,500 starting noong March 22. Kaya nga po, ang ginawa po ng ating opisina, nagdagdag tayo ng around 65 augmentation na personnel. Sila po ay tutulong sa ating mga paliparan to ensure na ang proseso sa immigration ay tuloy-tuloy considering na dumarami po yung ating travelers ngayon. Hindi lang po yun. Tayo po, nag-implement tayo, we do not allow yung leave, no? From March 22 hanggang April 1, mayroon tayong prohibition na mag-leave from work, lalo na po sa ating mga international ports. At we are also utilizing yung ating mobile counters. If ever marami-rami yung tao na pasahero, then we are going to utilize that. Mensahe at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan ngayong Holy Week. Opo, sa ating mga kababayan, you have to understand na required po yung e-travel, no? Mag-register 3 days before the departure. Please, mag-register na po kayo. Pumunta po kayo sa e-travel.gov.ph o di kaya sa ating government portal, yung e.gov.ph, at mayroon doon sa transportation, mayroon doon e-travel, at pwede na po kayong mag-register 3 days before the actual departure. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration. Thank you po.